Mesmerize or to remember how famous you are in our lives. You open gates of heaven to our lives. You did many miracle things, Lord, sa buhay po ng bawat isa. And we know na meron ka pang gagawin ng magandang bagay sa amin, Panginoon. Pagpalain mo ang salita namin pag-uusapan ngayon na bawat salita, titik nito, Panginoon. Every words that come from the words, Lord, from the Bible, may makakarating po ito sa aming puso. At doon magkakaroon ng transition from inside out sa aming buhay. May pagbabago ng isip na mangyayari, may tamang pananaw, at mayroong solusyon sa problema ng bawat isa. Karunungan din ang bibigay po sa amin ito, Panginoon. Dalangin din namin ang mga kapatid namin may karamdaman ngayon, ano man ang kanyang pinagdaraanan, ano man ang kanyang mga pinopursue ngayong araw na ito, sa publikong ito, kayo po ang tutugon at yung pagiging famous mo ay makikita po namin sa buhay ng mga kapatid namin meron pong karamdaman. May kagalingan po ngayong matatanggap ang mga may karamdaman. Mga may problema, may solusyon sa kanilang mga problema po. May pangangailangan kayo po po-provide. We lift up Lord Sister Rose ngayon na nag-exam sa kanyang examination for Teachers Board. We pray wisdom, knowledge, and discernment. Sa mga kapatid namin may pinapursu pa na mga bagay sa kanila pong career, sa kanila pong future. We declare, Lord, victory and provision sa kanila. Salamat po. Continue to be with us, Panginoon, sa aming pong worship ngayon. We allow the Holy Spirit to use it. In Jesus' name, and all of us will say, Amen. Amen. Hallelujah. Palagpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Pwede na po tayo po and welcome po sa ating worship natin. Welcome po sa ating lahat ng nandito at yung mga nanonood. Sir Rod, thank you. Ako nag-pray ngayon kasi I feel praying. Palapahan mo natin ating Panginoon. Sabihin mo sa kapaliwa, pinagpala ka ng Lord. Thank you, brother. Hallelujah. Salamat po. Hindi ko na kayo patatagalin. Tayo lang po tayo. Tayo ang magbibigay sa ating Panginoon. Online, pwede ko magbibigay sa ating Diyos. Amen. Sa pamamagitan po na ating we have a BPI account, nandiyan po, pinapost po na ating kapatid. So, we can give to our BPI for any means po natin. So, pwede po namin bigay sa Panginoon. Amen? So, praise God. Let's pray. Father, in Jesus' name, hawak po namin aming envelopes. Laman nito ang aming pong pasasalamat pag-ulisin. Dalangin namin, aming Ama, na naman yung nilagay mo sa puso namin, dahil binless mo kami, nilagay namin dito, na nag-impress sa puso namin. Ito po yung worship namin sa inyo. And we pray, Father,
mga kapatid kong kasama na magbibigay sa yung gawain, Panginoon. Continue to bless them. We declare to the sinawin namin what you are famous for. You can do exceeding abundantly above all things that we ask or ever imagine sa mga kapatid ko na nangangailangan ngayon. Ilan sa kanilang pangailangan, they worship you through their resources, Father. Bless them. Thank you, Father. We glorify and we thank you, Lord, in Jesus' name. All of us will say, let's give to the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pangalaman natin ating Panginoon, and thank you, worship team, for leading us sa worship. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Game na po ba tayo sa Word of God? Amen. Pag-play muna natin ating worship team. Magaling muna ating worship team. Muna po. Amen. Praise God. So, thank you rin po sa Panginoon. Ulit-ulit po po, tayo ay meron ng mga bagong mga sound system na ating ginamit. No? Kaso kasi ng pandemic, lahat ng ating mga gamit. Hindi tayo natin ginagamit. We have a new drums, sabi natin, thank you, Lord. We have a new keyboard, and we have a new sound system. So, bakit tayo bumibili ng ganyan? Kasi para kay Lord po. Nag-message tayo. Amen? So, hindi mo natin, i-message natin, gusto natin makarating ng clearance sound sa mga makakapakinig. Walang gusto makinig sa hindi po magandang mensahe. Okay, ito pa ating matawa. Mag-enjoy po ba kayo? Baka patayin nyo na yung online ninyo kung makasama na sa online. Or, umuwi na po yung iba. Amen. So praise God, game na po ba tayo mag-worship ang more sa Panginoon? Amen. Tayo tayong lahat ulit at tayo po ay mag-declare ng ating who we are in Christ. Sino ka sa Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, sino ako sa Panginoon? Sino ka sa Panginoon? Eto po tayo. Let's declare it. Baba ko lang konti. Ayan. Game na po. 1, 2, 3. I am blessed, prosperous, redeemed, forgiven, healthy, whole, talented, creative, confident, secure, disciplined, focused, prepared, qualified, motivated, valuable, free, determined, equipped, empowered, anointed, accepted, and approved. I am a child of the Most High God. I will become what He created me to be in Jesus' name. And all of us will say, Amen. Praise God. May pwede naman kayo makaupo. Naalala ko may isang bata. Doon kasi sa church nila, dinideclare po maraming declaration tulad ng declaration natin ganito. May isang bata po doon ay medyo delay po yung kanyang growth, lalo na sa pagsasalita. Pero one time po, kasi bata mo yun, expose po dun sa mga declaration sa church, sa Word of God na pinag-uusapan sa church. One time po, unknowingly, pinikilabutan ko, unknowingly po, yung parent na, yung bata po yung biglang nagsasalita. Ano na yan po nasabi? Yung mga declaration sa church. No? Sabi rin, this is my Bible, I am what I am. I am what says I am. Lagi dinedeclare ng pastor na yun, ni Joel Austin sa church niya. Kwento itong Joel Austin. Yung pong batang ito ay, yun po yung unang mga belief class. Ang tagal po yung growth na delay po yung kanyang growth. Praise God, mahalaga po ang Word of God. Nandito ka, may madadagdag sa'yo. Kung oras mo ay in-spend mo rito, online and on-site, mga kapatid, hindi ho kakulangan to at hindi ho kabawasan to ng buong araw natin, sa buong linggo at buong buwan natin, buong taon natin. Ito pa ho magdadagdag sa ating buhay. Can we say amen to that? So tuloy natin, ang focus natin is to worship the Lord. We worship Him through our songs. We worship Him through our gifts. And today we'll worship the Lord through by listening sa Word of God. Lagi natin dineclare dito, listen, believe, receive. Ano ba yung mga nag-listen, believe, and receive? They can experience the wow and thank you na kayang gawin sa atin ng Panginoon. And isa lang po ang bagay natin pinag-uusapan dito. Yung mga kung sino ang ating Panginoon Yesus sa buhay natin. Kasi siya lang ang sagot eh.
Kung wala pong pag-uusapan sa church, sa mga pinag-uusapan sa church, wala pong Panginoong Hesus doon, baliwala po lahat. Tayo po isang grupo lang at organisasyon, pwedeng isang charitable institution, isang samahan ng organisasyon na nag-feel good lang sa bawat isa, nagkakamarade o nagkasama-sama lang dahil merong company, nakakapagkwentuhan, nagbarkadahan, hindi po lang tayo sa ganung bagay. Tayo po nakafocus sa Panginoong Hesus. At yung hayaan natin ng Panginoong Hesus, yung maintindihan natin paano siya gagawa sa buhay natin. So we talk about who the Lord Jesus Christ sa buhay natin. Siya po ang provider ng grace-filled favor sa buhay natin. Siya rin po ang provider at nag-provide din sa atin. Hindi ka yan magiging, yan ka na. Amen. So, kung mindset mo, hindi ka pa blessed, erase mo yun kasi blessed ka na sa Panginoon. Mindset mo, hindi ka pa forgiven sa tinapos na gawa ng Panginoon sa krus, forgiven ka na. Bakit? Ni-redeem ka na eh. Ibig sabihin ng redeem, ibig sabihin po nun, no? Kinuha from market, ano po tayo? Market, redeem is a market word, no? Market word ho ito. Ibig sabihin ng redeem, may nandun ka, kinuha ka ng Panginoon, may binayaran siya para sa iyo, ay yung kanyang pinambayad, kaya kanya nakuha doon. Or meron siyang dalang tansyan, kasi nalo siya sa Coke. At yung laman ng Coke ay big bite para kay JL. No? Nung niredeem niya yun, nakuha niya kasi ang pinambayad yung tansan. No? So praise God, ang Panginoon ng tansan natin, pang-redeem para sa atin. Ay, niredeem na tayo. And the rest of it, ng mga nandiyan sa sinasabi natin, dahil mga anak tayo ng Diyos, yan po ay tayo na at mangyayari yan sa atin. Our part is to listen, believe, and receive. At ang mga simbolo ang pinag-uusapan natin sa mga nakaraang linggo-linggo sa lugar na ito, yun po ang nagtuturo para maintindihan natin siya, no? At para makatulong sa atin, maintindihan natin siya kung sino siya at yung gusto niyang gawin sa buhay natin. Mahalaga po, pag nagpupunta tayo sa church o nag-online tayo, ang hanapin po natin yung magagawa sa atin ng Lord. Kung sasabihin man ng iba, ay mali yan, bata hanapin yung gagawin sa iyo ng Panginoon. Kasi marami nang tayong ginagawa sa Lord. Pagpunta mo pa lang dito, ginagawa mo na yun. Kaya pagdating mo dito, hanapin mo, ano bang pwede gawin at kakayanan ng Panginoon na gagawin sa atin. Sa mga pag-aaral natin sa mga nakaraang linggo, nakita natin, natutunan natin, na siya sa John 10:10, kasi ang context ng John 10:10, syempre po yung John 8:9, 8, and so on and so forth. Amen? Kaya ako nagkaroon ng pag-usap sa John 10:10 na ito, kasi po mayroong pista. Amen? The feast of ano po yan? Tabernacle. No? Doon po, pumunta ang Panginoong Hesus, isang linggo pong nangyari yun, at marami pong question na nangyari doon. Kaya pagdating po sa John chapter 10, binigyan niya ng diin na eto ako. Kung hindi niyo ako mapaniwalaan, unang kausap niya rito, hindi naniniwala eh. Kaya tayo kumbinsido na naniwala, eto na ang ginawa sa atin ng Panginoon. Siya yung door, siya yung good shepherd, at ngayon po papasok tayo sa pangatlo, dahil tumigil tayo sa good shepherd, papasok tayo sa pangatlo, no, na I am the Son of God. Sa good shepherd, we can experience yung grace-filled favor pag in-acknowledge mo siya na siya yung shepherd ng buhay mo. Dahil kung nandun ang shepherd, nandun yung sheep. Remember? Kaya tayo nandito kasi nandito yung shepherd natin. Kaya tayo nagpupunta dito, binubuksan natin yung Word of God, kasi narinig natin yung boses ng shepherd natin. Yung shepherd natin, sinabi itong good shepherd. Nakita natin yan sa Psalm 22, kasi binigay niya yung buhay niya sa atin. Bakit ko siya naging good shepherd? Una-una, nature ni Lord Jesus Christ ang pagiging good. Nature ni Abba Father ang good. Unang talagang pinaka-nature niya, hindi nyo pwedeng alisin sa kanya yun. Kung meron di maganda nangyayari sa mundong ito, hindi po siya ang author nun. Amen? Nangyayari po yun sa circumstances sa buhay natin. Because we are living in a fallen world. Kaya may lumapit po sa Panginoong Hesus, sino po ba talaga ang may kasalanan? Yung bang pinanganak na bulag na yan? Remember story? O yung nanay niya. Sabi ng Lord, wala sa kanilang dalawa. Kaya nangyayari yan. At nangyayari yan kasi nga, we are living in a fallen world. Ang problema yan dyan, iba-ibang, sabi nga ni James, ang problema sa mundo nito, iba-ibang kulay, iba-ibang sizes, iba-ibang sitwasyon. Pero ang sabi po ng Panginoong Hesus,
sa mga problema yan, sa sitwasyon na yan. Kasi nandito tayo sa mundo na kinos ng ating unang ninuno na si Adan at binigay yung susi kay Satanas. Remember the story? Amen? Kaya sabi sa John 10:10, nagparito ang, the thief comes to steal, kill, and destroy. But sabi ni Lord, I came, the last Adam, to give you life, and a life that is full of light and overflowing. In John 10:10. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ sa chapter 9 po yung sa feast ng Tabernacle, doon po yung yun po yung bulag, sabi niya, nangyari yan sa kanya para makita ang pagiging mabigat at pagiging kalakihan ng Diyos sa buhay niya. At nangyari po yun. Gumaling po yung may karamdaman na yun. Amen. So nakita natin na may good shepherd tayo. Sa pagiging good shepherd niya, sa Psalm 23, nakita natin. Pagiging great shepherd niya, napag-aralan din po natin sa Psalm 23. Psalm 22 po yung good shepherd. Amen? Dineclare po doon yung pagkamatay ng Panginoong Jesus ni King David, sa kanyang pong book sa Psalm, sa awit, kung paano po binigay ng good shepherd yung buhay niya. Sa Psalm 23, paano naging dakila ang Panginoon sa buhay po ni David bilang siya o sheep. May mga sheep po ba si Lord ang kasama ko nandito? Dakila po yung sheep natin. And last week po nakita natin, hindi lang siya great, siya po yung chief shepherd. May mga pastor na nandito, tulad ko, ako yung shepherd. No? Small s, meron pong big letter S, na chief shepherd na babalikan tayo. At sa pagbabalik niya, lahat po kayo meron dala siya magandang pagpapala sa atin. Can we say amen to that? Kaya nakita mo natin, sa symbol na yun, nakita natin, ay pala yung Diyos sa buhay ko. Naintindihan mo tuloy natin yung kanyang gustong gawin sa buhay natin. Gusto ng Panginoon na siya ang gawin natin good, great, and chief shepherd ng buhay natin. So anong gusto sa'yo ng Panginoon? Gusto ng Panginoon, ikaw'y maging tupa niya. No, makinig ka sa Kanya. At dahil nakinig ka sa Kanya, na-experience mo yung pagiging door niya sa buhay mo, na-experience, patuloy na na-experience pagiging good shepherd niya sa buhay mo, at pangatlo po, yung pagiging son of God niya sa buhay mo. Yan po yung outline ng John chapter 10 from the Be Alive, you Warren Wiersbe. Ako po nakuha yung outline na yan. So, bigyan natin credit kung sino yung nag-isip. From chapter 10, verse 1 hanggang 10, the door po ang Panginoong Jesus. From chapter 11 to 21, siya yung good shepherd. From chapter 22 to 42, ang pag-uusapan po natin ngayon. So open your Bible sa chapter 10, verse 22 to 42. So 20 verses na pag-uusapan natin kung ang pagiging anak ng Diyos sa ating buhay. Bago tayo pumunta ng chapter 10, verse 22, basahin po natin yung last few verses ng Good Shepherd sa chapter 10, verse 11 to 21. We'll start, open your Bible, sa John chapter 10, verse 19. Sa pangyayari kong pag-uusap, bakit ko nire-review ito? Kasi pumasok po tayo, nag-usap po tayo ng Psalm ng 3 linggo Psalm 22, Psalm 23, Psalm 24. Baka po medyo nawala po tayo sa context. No? Ako rin yung nireview ko Kaya ako po nilagay ito dito. So, ang nangyari po dahil present ni Lord Jesus Christ, na ako yung good shepherd. Yung shepherd, pag nagsalita sa kanyang sheep, makikinig yun. Sabi nila, so marami ng discussion na nangyari. At naging nauwi po yung division sa kanila kung pakipag-usap sa Panginoon. Kasi iba ho ay maniwala. Amen. A division of opinion occurred again among the Jews because of these words of his. Verse 20, ito yung sabi nila, many of them said, he has a demon and he is mad, insane. He raves and rambles. Bakit tayo makikinig sa kanya? Why listen to him? So dalawa po ang naging reaksyon ng mga nakikinig sa salita ng Panginoong Jesus. Yung una, bakit ko siya pakikinggan? Pangalawa po, verse 21, papasok tayo sa verse 22 mamaya. Others were saying, these are not the words and thoughts of one possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind? Amen? Pinatawag natin kanina, our God is greater. No? Pwede ba magbukas ng mata ang demonyo? With the context, nung pinanganak na bulag sa chapter 9.
Amen po. So hindi po, pag magbabasa tayo ng Bible, huwag lang chapter 10 lang ako. Hindi po. Kailangan natin balikan yung ibang episode. Chapter 9. Bilang context, kaya tandaan niyo po, hindi po ang Panginoong Jesus ang gumawa ng, hindi Lord ang nagbubulag. Yung demonyo. Sinabi na ho nila mismo, given po. Amen. Kaya sabi lang, kaya. So dalawa po, why listen to Him? Yung verse 20. At yun namang mga sa verse 21, pwede siya pakinggan. So dalawa po lagi ang sa mga nakikinig po, dalawa po lagi. Totoo ba yan? May iba, ay totoo yan. Yan ang totoo. May iba. So lagi mo sinasabi ito sa mga bata noon. No? Dalawang bagay lang sasagot mo pag nag-share ng gospel sa iyo. Ang salita ng Diyos sinishare sa iyo. Unang-una, paniwalaan kaya yan. Pangalawa po, paniwalaan mo. Yung nagsabing paniwalaan kaya yan, hindi naniwala. Pagdating pagharap na nila dun sa chief shepherd. Kasi babalik yung chief shepherd eh. Amen? May kausap po ba ako ngayong umaga? Sa pagbabalik po ng chief shepherd, lahat po ay haharap sa kanya. Siyempre, yung sheep, kanya yun. Yung may mga goat po. Yung goat, harap din po sa chief shepherd yun. Amen? Pag nakita niya, ay hindi po siya napasama kasi sabi po sa illustration ng Panginoong Jesus, yung sheep daw po, nilagay niya sa isang side, at yung goat, nilagay niya doon sa isang side. Yung goat po ay napariwara at napunta po sa kaparusahan. Yung sheep niya, kasi siya ang shepherd, ay napasama sa kanya. We used to be goat, and born again po tayo. No? Lahat sa dilim tayo, goat tayo ay naging nasa liwanag. Na kay Adan po tayo ay nasa huling Adan sa Panginoong Jesus. Amen. Ngayon sabi nung goat, nung hindi naniwala sa Panginoon, why listen to Him? Pagharap po sa Panginoong Jesus, sabi niya, sayang di ako nakinig. I pray wala akong ganun sa mga kasama ko ngayon. Tayo po ay nandito kasi nakinig na tayo. Sabi mo sa katabi mo, nakinig na po ba kayo? Amen. Kung nakinig na tayo, ay pagharap natin sa chief shepherd natin, taas noo tayo, dala niya yung gifts niya sa iyo. Tulad na pag-usapan natin last week. So dito natapos sa verse 21, yung context nito. Kasi po, papasok tayo sa chapter 10, verse 22. Another feast. Yung feast po na ating pinag-usapan, nung una, yung Feast of Tabernacle. Amen. Kung po sila ho ay nagtatayo ng mga tent sa labas, ilang linggo sila, doon po nagkaroon ng sarili-sariling opinion. No? At doon ho pumasok din, ang mga ilang araw, bumalik po ang Panginoon sa templo, na pag-usapan na itong bagay na ito. So, yung verse 90 to 21. Sa verse 22, another feast ang pag-uusapan natin. John 10:22 hanggang 30 po. Yung una natin pag-uusapan. At that time, the Feast of Dedication took place at Jerusalem. No? Meron na naman panibagong pista. Yung pistang ito, mahilig ko sa pistang Hudyo. Para sila mga Pilipino, ang dami nating pista. Amen. Kasi tayo nasa Eastern. Mga Eastern people po tulad natin, mahilig pong magsaya yan at magpiesta. Tulad ho nila. Family, close family ties din po sila. Kasi yan po ugali ng mga taga-East. Tayo yung mga taga-East. Sila po ay nasa Middle East, tayo po ay nasa Southeast. Ayan po yan. Asia rin po ang Israel. Asian po ang Panginoong Jesus, kapatid. Asian ka ba? Panginoong Jesus po ay Asian din. Siya po ay Israelite. Amen. Na Asian. So, may nangyari na naman pista na nangyari sa Jerusalem. So, ano itong Feast of Dedication na ito? Ito pong Feast of Dedication na ito, bigyan lang natin ng context for the sake na kailangan natin pag-usapan. Ito po yung pista na wala pong hindi nyo matatagpuan sa mga sinabing feast ni Moses. Kasi po, nangyari po ang pag-celebrate ng feast na ito, wala na po si Moses, wala na rin si Joshua. Nasulat na po ang 5 books of the Bible. No? Yung ano yung 5 books of the Bible? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung 5 po yung tawag po doon ay Pentateuch. Mas tawag na iba, Torah. No? 5 books of the Bible. Kaya po na Pentateuch, Pentateuch means 5. At yun po yung sinulat po at pinasulat kay Moses. Yung Joshua po, sumunod nun, natapos na rin po. Natapos na rin po itong Feast of Dedication na ito sa panahon po nila Ezra, Nehemiah. Amen. Kasi nakabalik na sila dito po sa promise. So natapos na rin ang sa feast na sila hindi
Declare ng Feast of Dedication ito, nangyari na po yung kay King David. Naging hari na po si King David. Nangyari na rin na dumating po yung Persian Empire, ano po yung Babylonian Empire, sinako po ang Israel, di po ba? At dinala po sila dun sa Babylon. Amen? Yun po yung panahon nila Esther, panahon po nila, sino pa ba isa? Ayun po, Esther po ba? Tama. Sa panahon nila Nehemiah, nila Ezra, and so on and so forth. Tapos na rin po itong time na ito sa panahon po nila Malakay. So nasara na po yung 27 books of the Bible. Diba? Genesis to Malakay, nangyari po. Ito po yung nangyari in between, intertestamental, in between Malakay and Matthew. Yung 400 years po na gap doon nangyari. Pumasok na po yung Grecian Empire, tinalo po yung Persian Empire, kaya Xerxes, remember si Xerxes, asawa ni Esther, tinalo na po nila yon. At namuno na po si Alexander the Great. Sa pamuno ni Alexander the Great, may 4 po siyang generals na kasama. Namatay po na maaga si Alexander the Great. Amen. At 4 po yung 4 na haring yun, pinagatian nila yung nasako po ni Alexander the Great from Babylon hanggang India po. Amen. Pinaghati-hatian nila. At isa po dun sa nagahari yung mga Seleucid Empire. So, meron po pangyayari. So, dahil po, naghati-hatian na nila, no? Kanya-kanya sila, nagkera-kera din sila, no? Yun po ang nangyari, na hanggang nasako po ang region ng Israel, Jordan, na po, province of Judea. And yun po nangyari, meron na pong tumayong hari doon. At lumabas na rin po yung Roman Empire. Tinalo po sila at sila rin naging under ng Roman Empire. Ang mga Hudyo po ayaw magsapapasakot niyan. Isang panahon po, dahil nagtagumpay po, eto, yan na. Lagay ko na nga lang yan. So the feast, titingnan ko, malito dito, kaya dito ako mabasa. So the Feast of Dedication, also known as Hanukkah. Makikita niyo po yan. Hanukkah. Yung manukan. Hanukkah. That celebrated the cleansing and rededication of the temple. Binabasa ko po yung komentary ni David Cusick from my eSword Bible. Sabi po rito, dedication of the temple after 3 years of desecration by Antiochus Epiphanes, king of Syria, in 164 or 165 BC. Ang Panginoong Hesus po pinanganak ng 4 BC. So 161 years before ipanganak ang Panginoong Hesus, nangyari po yun. Pabalik po pabalik. May nakikita niyo po ako. Yung pong before Christ, or before Christian, BCE, Christian era, ang basa po ng tayo kasi pataas no? 1962 ako pinanganak, ngayon nasa 2024 tayo, pataas. Pagkatapos po ng pinanganak ng Panginoong Hesus, pataas na po ang bilang sa taon natin. Pag sa Panginoong Hesus, pabalik naman po. Kaya mas nauna po ang 164 sa 165. In between, after Antiochus attacked Jerusalem, he instituted a reign of terror upon the Jews of the city. Sabi ni Barclay, ni David Cusick, Antiochus stole millions in gold and silver from the temple treasury. Antiochus said that possessing a copy of the law was punishable by death. So pinagbawalan ng magbasa ng Torah or ng 5 books ni Moses. Sabi pa rito, Antiochus said that circumcising a child on the 8th day was punishable by death. So lahat po ng kanilang devotion sa Panginoon na tinuro po ni Moses ay pinagbawal po nito ni Antiochus. So Antiochus' mother, who did circumcise her children, were to be crucified with her children, under sa Antiochus pala, yung mga nanay daw po na pinatuli nila yung kanilang anak on the 8th day, kasi po mother po nila yon, ay kasama pong papako ng kanilang mga anak, hanging around their neck. Under Antiochus, the temple was turned into a house of prostitute. Yung sabing temple dito, yung temple po, na kung saan po, sa pinag-uusapan natin, nag-usap po sila. Nila Lord Jesus Christ, yung mga kausap niya sa chapter John 22, yun po yung nangyari.
So under Antiochus, the temple, naging daw pong imbis na temple of worship, and bahay po, naging bahay po ng prostitution. Under him, the great altar of burnt offering was turned into an altar of the Greek god Zeus. Imbis na si Yahweh pong worship doon, under the rulership of Antiochus, pinalitan, tinanggal po nila yung mga lahat po ng mga articles po nandoon na ginagamit sa worship. Nilagay po nila yung Zeus, yung god of the Greek. Amen. Under Antiochus, pigs were sacrificed upon the great altar. A big no-no po yun. Ang pwede lang i-sacrifice po sa altar ng temple na yun, ano po yun? Sheep, at saka cow and goat, dove. Eh hindi po pwede yung pigs. Under Antiochus, 80,000 Jews were killed and an equal number were sold as slaves. Amen. But, ito po sabi sa 2, the rise of the Maccabees, Maccabean Empire, ended their horrors. It was told that when the temple had been purified and the great 7 branches candlestick relit, only one little cruse of unpolluted oil could be found. So ang tumalo po kay Antiochus, dahil napakaano po ni Judas Maccabee, no? Sila po ay mga Levites. Mga Levite po, di ba? Mga priest po ito na naging warrior. Nilabanan po nila ito si Antiochus na ito. At natalo ho nila. Kaya na-retake, nakuha ho nila uli yung temple na ito. Kaya tinawag po itong feast na, nagpista ho sila nung nakuha nila to. Sa pista ito, tinawag nila na Feast of Dedication of the Temple. Rededicate po nila yung temple kasi po, sacrilegious yung mga ginawa nila. Pero in-offer po, imbis na malinis na tupa, yung baboy po ang in-offer doon. Tapos si God, si Yahweh, inalis nila. Si Zeus ang nilagay nila ron. Ang ginawa po nila, nung natalo po nila si Antiochus Epiphanes, siya po nagbigay ng pangalan niya, no? I am the great God Epiphanes, na nag-Diyos ang nagkatawang tao. Sabi dito, natalo ho nila Judah na Maccabees. Meron pong kwento yan sa mga apocryphal, the Maccabees, 1, 2, 3. Hindi lang kasama sa Bible na yun. No? Hindi yung napasama sa canon, pero pwede nyo basahin yun as an extra na biblical. So, nangyari po, nung pagbalik nila ron, dinededicate na nila, wala ko sila makita na oil. Kasi ililit nila uli yung candelabra eh. Di ba may candelabra? Nilit nila at naging story po sa kanilang paglilit na nakakita lang sila ng isa. Na nilagay nila, pinuno nila yung kanilang coalman. Di ba? Coalman ba? Yung kanilang pong candelabra. Yung pong nilalagay ng kandila. Kaya lang hindi kandila nakalagay doon, oil po yun. Sabi rito, yung oil na yon is a unpolluted oil. Talagang ginagawa nila for the worship nila. And sa isang yon, the cross was still intact and still sealed with the impress of the ring of the high priest. So wala new talaga, meron pang impression. Holy oil pong tawag nila ron. By all normal measures, there was only oil enough in the cruse to light the lamp for one single day. Ayon sa kanilang paniniwala. But by a miracle, it lasted for 8 days. Bakit for 8? Nag-itay sila ng 8 days. Kasi po may nagpo-produce ng oil na yun, mga president po, para lang dedicated oil yun, no? anointed oil, para po sa paglilit ng candle. Kaya merong milagrong nangyayari sa kanila. Isang oil na yun, na isang vial of oil, isang bote ng oil, na ang kaya lang ilit nun sa buong araw, 24 hours. Pero nangyari po, habang hinihintay nila yung ginagawang bagong oil, 8 days po bago magawa. Dire-diretsong hindi namatay yung oil na yun. Sabi nito, until new oil has been prepared according to the correct formula, has been consecrated for its sacred use. And after that, sila ho ay nagpista na po. Sa kanilang pista, ang tawag nila rito is Feast of Dedication. Amen. Kahit hindi nyo ito mababasa sa Old Testament. Kasi in between po ito, between Malachi and Matthew. Amen. Hindi nyo mababasa si Alexander the Great, no? Sa Bible. Pero in between, sa history, andun po siya. Si Maccabees po at Maccabean, andun din po.
ang Maccabean Empire na yan, mababasa niyo po yan sa inyong mga encyclopedia. Amen. Remember yung Masada? Isa rin po yung lugar na kanila po. Marami pong kwento. Pero ano gusto ko nang sabihin dito? Si Lord Jesus Christ po, kahit wala po ito doon sa sinabi ni Moses na pista, winento po ni John, the beloved, na si Lord pumunta rin doon. Amen. Ano po ang sabi dito? Balikan ko po. At that time, the Feast of Dedication took place at Jerusalem. Baka siya natin ito. Ayan po yun. So, alam naman natin yung Feast of Dedication na yun. It was winter. And Jesus was walking in the temple area in Solomon's portico. So, yung Feast of Dedication na ito, winter daw po. Sa panahon po ito ng kasabay December. Yung Feast of Tabernacle, nangyari po yun between September and October. Sa atin pong kalendaryo ngayon, September and October. So, yung between John chapter 10 verse 21 and John chapter 10 verse 22, meron pong 3 months ng pagitan. Hindi po sa 21, nagtalo-talo sila, may naniwala, may hindi naniwala, tapos pagdating sa 22, nag-Feast of Dedication na the same day or next day. 3 months po nakalipas. So pagkalipas ng 3 months, ang Panginoong Hesus ko'y bumalik uli para sa pista po ng dedication. So ito ay December, tawag nito ngayon sa panahon po ng mga Hudyo, celebrate po dito yung Hanukkah. Ito po yung Christian version ng Christmas natin. Meron din po silang candle lighting. Kaya po isa sa mga symbol ng Christmas card ng Hanukkah, meron pong mga candelabra doon na may ilaw. Doon din nagsimula ang gift giving nila and so on and so forth. Kumakain din sila. At ito ay isa sa mga ginawa nilang mga pista rin na sineselebrate tulad po ng Passover. Amen. So, ang putas ko po dito, si Lord Jesus Christ, iba kasi hindi naniwala, ay, Christmas, hindi naman yan, hindi po ba? Wala rin naman sa Bible, hindi nga natin alam, kaya lang pinanganak ang Panginoong Jesus. Pero nag-glorify po ang Panginoong Jesus, ang ating Diyos. Kaya pwede po natin i-celebrate. Can we say amen to that? Dahil yung pinanganak po ang Panginoong Jesus, panahon po ng mukhang hindi naman po winter, but sineselebrate natin December. For the sake na anumang taon yan, basta nag-glorify po ang Panginoong Jesus. Can we say amen to that? At lumalabas na po si Jose Marichan. Mas maganda ko yung naaalala na po ang Panginoong Jesus. Nakalabas na si Jose Marichan, di po ba? September 1. No? Sa August 29 pa lang po yan. Joke lang. Ano siya? Di po ba? Basta po mag-glorify ang Panginoong Jesus, pwede natin i-celebrate. At walang ibang mag-glorify. So bakit po sinama to ni John sa chapter 10? Kasi po may pinag-uusapan dito na maniwala kayo sa shepherd nyo. Can we say amen to that? Hindi kayo naniniwala. Amen? So, 21 at 22, ilang buwan po ang lumipas. So, meron pong karapatan yung writer, siya yung nagkikwento eh. Hindi niya lang nilagay na 3 months later, basta diniretso niya na lang. Di po ba sa mga pinapanood nyo? 1 year after, meron na mga nangyari. Ito po yung nangyari after 3 months. It was winter at nandun po sa pista ngayon ang ating Panginoong Jesus. May kausap po ba ako? Sa lahat po ng pista yung gagawin, may kausap po ako? Dapat po andun ang Panginoong Jesus. Nagpipista kayo ng mga patay. Dapat po yung Diyos na nagbibigay ng buhay, isama natin sa pista na yun. Kaya we can celebrate Halloween, make it to Holy Wind. Kasi meron pong holy na nagpanalo sa atin. Can we say amen to that? We can celebrate Christmas, basta andun po si Lord, imbitado yung may birthday. Amen? Hindi tayo lang. Amen? May kausap po ba ako? So kahit anong pista po yan, no? Pista ng pagkabuhay, andun po ang Panginoon Jesus. Huwag lang po yung pista na iba po ang nabibigyan ng itinataas, pista ng nanay, pista ng piste, no? Pista ng anak, pista ng mga katagasunod ni Kristo. Dapat ang pinagbibigyan, pinipista natin ang ating Panginoong Jesus. Can we say amen and amen? Pray, palakpakan po natin ang Panginoon. Ito na yung kwento. No? Dahil andun po ang Panginoong Jesus. Amen? Ito na naman po ang mga bashers. So, the Jews
surrounded him and began saying to him. Nung dumating ang Panginoong Jesus, inaantay ho nila eh. Darating ba o hindi? No? Ay, dumating. Nagulat sila. Amen? Sabi nito, how long are you going to keep us in suspense? Ang sabi mo lang sila, sinususpense mo naman kami. Sino ka ba talaga? If you are really the Christ, the Messiah, the Anointed, tell us so plainly and openly. Ang tanong lang, ikaw ba talaga yung Messiah? Amen. Eh, yung kanila pong tanong, may sagot na silang gustong isagot. Kaya hindi yung, no? Meron tuloy ako. Meron siyang gustong sabihin. Siya sabi na, Lord, eto ako, pero hindi niyo ako paniwalaan. Because you don't like what I'm answering. Ang tama po yung English ko. Hindi niyo gusto yung sinasabi ko. Kasi kung iba silang pananaw kung sino ang Messiah sa buhay nila. Ang Messiah po sa buhay nila, gusto nila maging katulad ni Judas Maccabean. Yun po pinagpipista ng oras na yun. Gusto nila sa pong warrior na magiging Messiah para makipaglaban doon sa sumasakop sa kanila na Antiochus Epiphanes sa panahon po nila ng 65-64 BC. Amen. Sabi lang gusto nila yung gano'n. Gusto nila yung talaga makipaglaban para talunin ang Roman Empire. Yun po ang mindset nila sa pagiging Messiah. Sinususpense mo naman kami. Ito ang sagot ni Lord Jesus Christ. Hindi po yun ang purpose ni Lord Jesus Christ. Bakit siya pumunta rito? Sabi niya rito, I came that you might have life and have it more abundantly. I came to seek and to save the lost. Hindi ba yung reason niya bakit naman? Hindi po para sukpuin yung kalaban ng politiko sa panahon nito. Amen? Kaya ang church po hindi dapat makialam sa politics. Tayo ay manalangin para sa ating politics, sa ating gobyerno, na maging maayos po tayo na maging maayos. Yun po ang role natin. Hindi po tayo, si pastor po hindi dapat pumasok sa politics. No? Pwede niyo akong boto, barangay. Barangay. No, hindi. No? Kung meron pong tinatawag na ganun, go ka, pero wag mo para sama yung church dun sa bagay na yan. Amen. Puntos po dito. Punto tayo sa puntos na ito. Ang tanong sa kanya, ikaw ba talaga yung Messiah? Maganda akong tanong eh. Kaya lang, sa kanilang tanong, meron silang sagot sa isip nila, itong gusto kong sabihin mo. Yung ganun po ang mindset, gusto ko itong sabihin mo sa akin, Panginoong Jesus, hindi ko ganun hindi yung masisway ang purpose ng Panginoong Jesus sa buhay natin. Kung siyang Messiah, ito ang sagot niya, pagiging Messiah. Sabi niya sa verse 25, Jesus answered them, I have told you so, yet you do not believe. Sinabi ko na sa inyo, tagal ko na kayong kinakausap. Meron nga time, gusto niyo akong batuhin kasi sabi ko, I and the Father are one. Pero ayaw niyo akong paniwalaan. Ibig sabihin ako ay anak ng Diyos. Ang ating po topic ngayon is, I am the Son of God. When we say the Lord Jesus Christ, the Son of God, He is God. Amen. I have told you so, yet you do not believe. Ano pong keyword ng Gospel of John? Believe. Amen. Sa keyword na yun sa Gospel of John, marami pong tao doon, nag-believe, hindi bumili. Kawawa naman hindi bumili tulad nila. The works that I do in my Father's name testify concerning me. Amen. Ano pinunta natin kanina? Do what you are famous for. So tayo mga believers, tayo nakafocus sa mga ginawa ng Panginoong Jesus. Pinaniwalaan natin yun. Sabi ng Panginoong Jesus, nakita niyo naman, yung ginagawa ko, I'm doing this not on my own, in my Father's name. And the words that I do in my Father's name testify concerning me, they are my credentials and the evidensya declaring who I am. Ay one time po, remember si John the Baptist? Di ba pinakulong siya ni Herod? No? Hanggang gusto ni-request, pugutin yung ulo niya. Bago pugutan ng ulo si John the Baptist, parang siyang taga-sunod. Nandun siya sa ulo. Tinawag niya isa niyang kasama. Iba mo doon, sumunod na sa Panginoong Jesus. Ito nila Daniel, nila Peter, nila John, James. Mga follower ni John the Baptist din po yun eh. So, sabi nung isa, ang tama uli, sa binaptize natin, sinabi ko, no, this is the Lamb of God. No, listen to Him only. No, sabi ng gano'n, masalangin. Tanong ako, siya na talaga yung Messiah. Pagdating mo doon, sabi niya, ako po yung pinadala ni yung pinsan mo. Pinsan ng Lord Jesus Christ in the flesh ni John the Baptist. Pinadala ko ng pinsan niyo po. Dadalawang isip ko siya, ngayon talaga yung sinabing Messiah. John the Baptist na po yan. Etong sabihin, sabi ni Lord Jesus Christ, etong sabihin mo kay John
the Baptist. Nakikita mo ba yung lahat ng ginagawa ko? May kumagaling, may milagro na nangyayari dito. Sabihin mo lahat ng ginagawa ko sa kanya. At siya'y bumalik kay John the Baptist. Si John the Baptist ho tumahimik na dahil alam niya, yan yung Messiah. So ang Panginoong Suso, nagpapakilala siya sa atin sa mga ginagawa niya sa buhay natin. Ang part natin ay maniwala sa Kanya. Amen po. Kaya yung mga kinakausap ni Lord Jesus Christ dito, hindi po tayo kasi naniwala na tayo. May kausap po ba ako online? May kausap ba kita rin? Verse 26. John 10:26 na po tayo. Ngayon, but, sabi ni Lord Jesus Christ, but you do not believe me. Ano po ang keyword ng Gospel of John? Believe. Nasabi niya sa mga kusap na, hindi niyo nakuha yung purpose ng Gospel na ito. Ang purpose po ng Gospel is tayo po'y maniwala sa Kanya. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano ang keyword ng Gospel of John? Whoever will believe in Him will not perish but have eternal life. The center ng Gospel of John is John 3:16. Amen, Shapi. But you do not believe me. Kukunin mo? You do not believe me. So you do not trust and follow me. Yung pala yung believe. Meaning na hindi ka naniwala sa akin, hindi mo ko pinagtiwalaan. Hindi mo pinakinggan yung aking sinasabi at sinunod yun. Amen? Yung bong believe is our obedience. Doon po nagsisimula lahat. Resulta lang yung pagiging masunurin ni Jericho. Resulta ho yun ang pananampalataya niya sa kanya. Can we say amen to that? Isa pang reason, because you are not my sheep. Ayaw mo maging sheep eh. Ang reason, hindi ka naniwala sa akin kasi hindi kita sheep. Why? Verse 27, sabi Lord. So, bakit ito sinama ni John the Beloved? Huwag niyo interchange yung si John the Baptist ako binanggit sa inyo, iba kong tao yun. Si John the Beloved, yun po yung writer ng Gospel of John. Kaya niya sinama itong kwentong ito ng Feast of Dedication kasi po kasama ito sa kanyang theme ng I am the Good Shepherd. Yes, na po natin. The sheep, sabi rito ni Lord Jesus, the sheep that are my own, hear my voice and listen to me. Meron po ba nakikinig dito? At napapakinggan ng Panginoong Yesus? Iba ho yung napapakinggan ng Panginoong Yesus at nakikinig. Lalo po, sabi niya rito, nakikinig at napapakinggan. I know them and they follow me. Sabi mo, sheep ako, Lord. Habang ginagawa ko ito, nitong linggong Thursday, naalala ko isang kanta na paborito ko na kanta ni Benny Hester. No? Ang title po na Nobody Knows Me Like You. Ang ganda mo ng kanta. Pakinggan niyo pag umuwi kayo sa inyong YouTube. Nobody, 80s na po yun. Nobody knows me like you. Ang kumanda po nito si Benny Hester. Hindi ko kakantahin. Babasahin na lang natin. Ito po ang sabi. In the beginning, I never knew just how much I really needed you. More than a friend, someone I could talk to. You've changed me in so many ways. Tapos ito na yung chorus. Nobody knows me like you. You put your arms around me, you bring me through. There's many times I don't know what to do. Though some know me well, still nobody knows me like you. Ganda mo ng kanta. Ano po yan? All of my secrets to you I tell. You saw each time that slip and fell. Nakita mo rin yung aking kahinaan, na ako'y nadudulas at bumabagsak. And all of my faults, yes, you know them well. But you've never turned me away. No, no, no. Ano po yung sabi doon? Pero hindi mo ko, tinalikuran, Panginoon. Tatlong no, no, no pa yun ito. Nobody knows me like you. Put your arms around me, you bring me through. There's many times I don't know what to do. Though some know me well, still nobody knows me like you. Ang ganda ng kanta, no? Eto pa, isa maganda. Ito na yung bridge. Okay lang po ba? Binabasa ko sa inyo. Hindi ko kakatay, hindi ko alam ito. Walking in your presence is where I wanna be. You said in your word, you said that you would lead me. Yes, I love you. Oh, I really love you.
go anywhere as long as I know you're. I'll go anywhere as long as I know you're there. I'll be there. Can you say amen to that? As long as I know you'll be there, I'll be there. Inulit nga lang po. All of those nights that I was afraid, I stood on the promises you have made. The way that I act, sometimes I am ashamed. But you never turned me away. No, no, no. Nobody knows me like you. Put your arms around me, you bring me through. There's many times I don't know what to do. Though some know me well, still nobody knows me like you. Talakpan po natin ang Panginoon. Amen? Bakit ko binasa to? Kasi sabi niya, kilala ko yung si Jericho. Alam ko rin yung mga kahinaan ni Jericho, pero hindi ko siya tatalikuran. Kasi shit ko siya. Amen? Kaya umamin lang po tayo sa Lord pag nagkakamali. Huwag kayong lumayo. Amen? Sabi kasi ni Lord, sa verse 28, and I give them eternal life. Sabi ni Lord, yung sheep ko, napapakinggan ako, naririnig ako. Amen? Kilala ko sila at sa akin sila. Bakit? Ang isang mga binigay ko sa kanila, I give them eternal life. Sabi natin, eternal life. Light. Lahat po ba tayo may light? Yes. Yung eternal. Yun po ang wala sa iba. At sabi dito, yung sheep ni Lord, may eternal life. Ano pong ibig sabihin ng word eternal? Ibig sabihin eternal, wala pong time. Beyond time. Kaya ang tawag sa kanya, eternal God. He is beyond time. Amen? Everlasting God. Another word sa eternal, everlasting. Yung buhay na binigay sa atin, yung salvation na binigay sa atin, secured po yan. Amen? Kaya kung tayo'y nagkakamali, may security tayo sa salvation. Kung tayo, huwag mong palalabasin, nandiyan lang yan. May security tayo sa salvation. Can you say amen to that? Aminin mo lang, Lord, nagkakamali po ako paminsan-minsan. But you know me well. Nobody knows me like you. You put your arms around me, you bring me through. Amen? Can you say amen to that? Ang said po, maganda. And, sabi ni Lord, binigyan daw niya ng eternal life. Mga anak ng Diyos, mga sheep ni Lord, nandito ka ba? Amen. May eternal life ka. Ang eternal life, hindi po mangyayari pag natapos ang buhay natin, punta tayong langit. Nagsimula ko yan, naging sheep tayo. Kailan tayo naging sheep? Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoong Hesus ng buhay natin. When you say, Lord Jesus, I receive you as my Savior and Lord ng buhay ko. I believe in you. Salamat po, namatay kayo sa krus. Tinatanggap ko yung pagkamatay mo sa krus na bayaran ng kasalanan ko at napatawad ako. Hindi na ako sa pamilya ni Adan, ako'y sa pamilya mula Panginoon. Anak na ako ng Diyos. I am a child of God. Diba? Remember sa declaration? Ang sabi dito, they will never. Sabi natin, never. Never lang po ba? Ever. By any means, perish. John 3:16, whoever will believe in Him will never, whoever will believe in Him, whoever will believe in Him will not perish but have eternal life. This eternal life, never ever by any means na magdadala sa inyo ng perish. In other words, sa perish, mapapahamak at kapahamakan. Hindi ka mapapunta sa impyerno. Kung saan pupunta po yung hindi maniwala sa Panginoon. Kaya tayo nandito, message natin, dali natin yung message na merong good shepherd na gusto kang gawing sheep sa mga nangangailangan nito. Another no one, they will never ever by any means perish. And, sabi natin, and, no one will ever snatch them out of my hand. Wala daw makakakuha nun sa kamay ng Panginoon. So, take note the word capital and wala pong pwedeng kumuha sa iyo. Kaya ako naniniwala, hindi po pwedeng mapossess yung mga anak ng Diyos. Kasi nakatira sa iyo Holy Spirit. Tinira ka ng Holy Spirit, ang tawag na Holy Spirit, holy kaya holy ka. I-share natin Cora mamaya. Gusto niyo sumama mamaya sa kwentuhan sa hapon? Meron si Pastora Cora ho. Mag-share mamaya about holiness. Can we say amen to that? Kaninong hand to? My hand. Sino ba nagsasalita? Si Lord Jesus Christ. Sa kamay niya ho, wala daw kung pwedeng kumuha. Si Jericho po, nasa kamay po ng Panginoong Jesus. Hindi po siya pwedeng kunin ni Satanas. Huwag lang siya makikipag-holding hands kasi pwede siya. Amen? May kausap po ba ako? Na
Ang tandaan mo, hawak ka ng Panginoon, walang pwedeng makapag-alis sa doon. Kasi pinag-usapan natin eternal life, kasi ship ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, ship ka ni Lord. Murahin ba mo? Verse 29. Tawa naman si Pastor Romero. Verse 29. My Father, ito ba maganda? Una pinag-usapan natin, no one will ever snatch them out of my hand. Kita niyo po ito? Sa kamay ko, walang makakakuha sa inyo. Sino rito natutuwa na nagagala? Na meron siya sabi, ang Panginoong Jesus tungkol sa iyo, sa nakatutuwanan tungkol dito sa verse 28. Ikaw ang pinag-uusapan dito, mga anak ng Diyos. Anak na ng Diyos, andito ka ba? Anak ng Diyos may eternal life. Hindi ka daw mapapahamak at walang pwedeng magnakaw sa iyo o mag-alis, mag-kill, steal, and destroy sa iyo sa kamay ni Ama ng Panginoong Jesus. Ito pa ho, hindi na sa kamay ng Panginoong Jesus. My Father was given them to me. Si Jericho po, nirigalo pa, binigay pa ng Panginoong, ng Ama sa langit para sa Panginoong Jesus. Is greater and mightier than all. Sabi niya, great na ako. Amen? No one is able to snatch them. Yung them dito, sheep ni Lord. Mga sheep po ba tayo ni Lord? Sabi sa katabi mo, sheep ka din ni Lord. No one is able to snatch them out of my Father's trouble protection po ito. Sabi sa verse 28, wala daw pwedeng kumusay sa kamay ng Ama, ng Panginoong Jesus. Aba, sinamahan pa sa kamay, nandito ka na sa kamay ng Panginoong Jesus. Ito po yun. Aba, sinalo pa ho ng Ama sa langit. Tayo po ay nasa Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus nasa Ama, kaya double protection po tayo. Ito na sabi niya sa verse 30, I and the Father are one in essence and nature. Eh, di oneness kayo, Pastor Ibe, di po. Eh, di ba si Father, si Jesus, at si Holy Spirit, isa lang? Kaya lang nag-ano sila, napakita sa Old Testament, si Father, and then si Jesus sa New Testament. Nung tayo ang church, Holy Spirit, modalism po ang tawag doon, hindi tayo naniniwala ron. Si God the Father, God the Son, and Holy Spirit nag-exist in the beginning. Kaya sabi po na John chapter 1 verse 1, Christology po ito, sabi ni Lord Jesus Christ, in the beginning was, sabi po ni John the Baptist, John Beloved, in the beginning, the Lord Jesus Christ became flesh and blood among us. Nag-exist po si Lord Jesus Christ continuously and simultaneously, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya nung binaptize po ang Panginoong Jesus ni John the Baptist, bigla pong pagkalubog ng Panginoong Jesus at pagtayo ng Panginoong Jesus, may nagsalita po sa langit, ang sabi po sa langit, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Tinuturo niya po yung beloved Son na umahon po mula sa tubig. Tapos, meron pong symbol na bumaba, like a dove, representing the Holy Spirit. Simultaneously, nagsasalita ang Ama sa langit, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Bumababa po yung Holy Spirit, like a dove. At nagdwell po sa Panginoong Jesus. That second person in the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Although kasama po natin because the Lord Jesus Christ is seated at the right hand of the Father in a physical resurrected form, ang kasama po natin ngayon is another Lord Jesus Christ. Another like Him, the Holy Spirit, na kasama natin nakatira sa iyo, sa akin, at nakatira po siya sa church. Hindi lang sa Arto po siya. Sa lahat po ng church na dino-glorify, pati naman Lord Jesus and Lord Jesus Christ, kasama ng church na yun, ang Panginoon Jesus. And one day, when the chief shepherd, babalik po, yung Holy Spirit po, akit na rin sa langit. Kasama po ang church na pag-alis po sa mundong ito ng Holy Spirit. Yung church, ang church tayo. And the tribulation will happen. Hindi ka kasama sa tribulation. Hindi ako naniniwala sa post and something. I believe na may rapture bago mangyari po lahat ng tribulation sa mundong ito. Can we say amen to that? Ang gusto ko sabihin sa inyo, protected tayo. Protected ka ng Lord ngayon. Ano man yung pangailangan mo, sitwasyon mo, puprotektahan ka ng Panginoon. Sa paligid mo, maraming mga gustong sumalbay sa'yo, lalo ng kaaway who came to steal, kill, and destroy kasi sheep ka ng Lord. Dahil nasa protection ka ng Panginoong Jesus na shepherd mo. Ano pa yung pinaka-owner natin at patatay natin sa langit? Protected tayo. Nung sinabi ni Lord Jesus Christ, verse 30, I and the Father are one, ito po ang naging resulta ng mga nakikinig sa kanyang relihiyoso. Amen. Kaya sabihin sa atin mo, hindi tayo relihiyoso.
Again, the Jews pick up stones to stone him. Naintindihan nila nung sinabi ni Lord Jesus Christ, I and the Father are one. Sabi niya, naari mong pinapantay mo yung sarili mo sa Diyos? Diyos ka? Naintindihan nung nila yan. At pinaiintindi po ng Panginoong Jesus sa kanila na, I am the Son of God. I am God. No? Kung sasabi ng iba na sekta na walang binanggit ang Panginoong Jesus sa Bible, na siya ay Diyos, ito po yung verse. Hindi nila bubuhatin po, kukuha ng bato at babatuhin ng Panginoong Jesus kung hindi nila naintindihan ang sinabi ng Panginoong Jesus. Nung sinabi niya, I and the Father are one, binabanggit po, dinedeclare ng Lord Jesus Christ dito, ako ang Diyos, ako'y Diyos. Sabi niya gano'n. Ganun po kasi nagkamali lang, na nasabi ng kanilang leader, nagkamali lang, ng Panginoong Jesus hindi Diyos. May leader siya pinaniniwalaan ng marami, hindi niya na binago hanggang ngayon. Tingin na sa Lord Jesus Christ, Savior pero hindi God. Amen? Pangalan pa ho ng kanilang ng kanilang pong grupo ay gano'n. Hindi ko nababanggitin para po Pero sabi rito, naintindihan ng mga religyoso, kaya siya babatuhin. Ang sabi ni Lord Jesus Christ sa kanila, may kausap po ba ako? Jesus answered them, I showed you many good works and many acts of mercy from the Father. From which of them are you stoning me? Yung sa mga mabuti kong ginawa, saan niyo ako binabato? At sa kanina niyo, sa mga bagay na ginawa ko sa pagbabato. Diyan ba sa pagpapakita ko ng, pagbibigay ko ng liwanag ng mata, diyan niyo ako binabato? Yun ang sabi ng Lord Jesus Christ. Verse 33. Sabi sa verse 33, the Jews answered him, we are not going to stone you for a good works, but for blasphemy. Ano ba yung blasphemy? Because you are a mere man, making yourself out to be God. Sila ho naintindihan nila, hindi lang naniwala ng Panginoong Jesus Diyos. Kung sinabi niya, sino naniwala rito pag si Lord nagsabing, Diyos siya, Panginoong Jesus, hindi siya marunong magsinungaling. Kaya sabi po nila, either na siya ay sinungaling at may tama, o talaga siya yung sa sinasabi niya. Doon ako sa sinasabi niya kasi pwede natin siyang paniwalaan. Amen. Ito mga taong to, nakuha nila yung message pero hindi nila pinaniwalaan kasi may iba silang gustong marinig sa Panginoong Jesus. Verse 34, malapit na tayo tapos. Sa verse 34, Jesus answered them, it is not written in your law, I said you are God. Buksan ko ito. Human judges representing God, not divine beings. I said you are God. Sabi ganun, nakasulat yan. Sabi sa verse 35, if he called them gods, men to whom the word of God came, and the scripture cannot be undone or annulled or broken, that is true, sabi Lord Jesus Christ, then do say of him whom the Father sanctified and set apart for himself and sent into the world. You are blaspheming, sabi ito, no? You are blaspheming because I said, I am the Son of God. Kaya ang third revelation ni Lord Jesus Christ ito, I am the Son of God. Sinasabi niyo pa ito dahil ako'y anak ng Diyos at ako'y Diyos. Verse 37, if I do not do the works of my Father, that is the miracles that only God could perform, then do not believe me. Kung hindi ko ginagawa yung gawa ng Ama, no? Milagrong mga nakita nyo sa pinagagawa ko, then huwag nyo akong paniwalaan. Verse 38, but if I'm doing them, even if you do not believe me or have faith in me, at least believe the works that I do, admit that they are the works of God, so that you may know and keep on knowing clearly without any doubt that the Father is in me, and I am in the Father. That is, I am one with Him. So, verse 39, ano ginawa nila? Naniwala po ba sila? Hindi. So, they tried. Nag-try sila. Again, to seize Him. Marami na ho nilang beses itong gawin. Remember sa story, inutusan pa ho yung mga sundalo nila. Hulihin nyo na yan! Sabi, pagbalik nila, hindi namin siya pwedeng hulihin. Gaganda naman yung mga sinasabi niya. Ano storya? So, they try again. Try again sila to seize Him. But He eluded. Nakawala sila sa kanilang mga kamay ng mga gustong umuli sa Kanya. Ano po nangyari? Ito na po. Malapit na tayo matapos. Verse 40. He went back again across the Jordan. Sino na-enjoy mo ng Gospel of John chapter 10? He went back again across the Jordan to the place where John was first baptizing
and he was staying there. Iniwanan niya na po yung feast of dedication na yun. Ito kasi gusto mong sabihin, bakit ito tinuloy sa verse number 42? Diyan mo kasi natapos ang John chapter 10. Many came to him, and they were saying, John did not perform a single sign attesting miracle. But everything John said about this man. So yung witness naman po ni John the Baptist, right? About this man was true and accurate. Kasi sasabi nila, ako yan, sabi ni John the Baptist, ako ay tagapagdaan lang. Tagapagbigay daan sa tunay na Messiah na darating. Dahil po sa testimony ni John the Baptist, ang sabi po sa verse 42, kasama ka rito, and many there believe. Can we say amen to that? Anong keyword ng Gospel of John? Believe. And many there believe and confidently trusted in Him. Ginawa na po ba natin ito? Patuloy yung bang ginagawa ito sa Kanya? Accepting Him as, sino si Him dito? Si Lord Jesus Christ as Savior. And following His teaching. When we say the word following, it talks about listening, believing, receiving. Listen, believe, and receive the Word of God. So, dalawa pong klase ng mga tao ito. Hindi naniwala. Dapat ba tayo makinig sa Kanya o hindi? Salamat. Sabi natin, thank you, Lord. Kasi sheep tayo ng Panginoon. Kaya ka nandito at napapakinggan mo to. Kasi kilala ka ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang lahat sa iyo. Kaya yung shepherd mo, ito ang gagawin sa iyo. Yung shepherd mo, ito ang gagawin sa iyo. Amen. Basahin ko natin lahat. God, Psalm 28 verse 8 and 9. God is all strength for His people. Ample refuge for His chosen leader. Save your people and bless your heritage. Wow, sabi natin. Care for them. Carry them like a good shepherd. Amen. Tayo po tayo lahat. Pero meron pa akong ilang slides na magpasahin. Okay lang po ba? Sabi nito, Lord, you have seen, sabi po sa Psalm 139 verse 1 hanggang 6. Lord, you have seen what is in my heart. You know all about me. Nobody knows me like you, Lord. You know when I sit down and when I get up. You know what I'm thinking, even though you are far away. Sabi po na sa mission. Pero Lord natin kasama natin. Verse 8. You know when I go out to work and when I come back home. You know exactly how I live. Verse 4. Lord, even before I speak a word. Lord, even before I speak. Sino nakaka-relate sa ating book of Psalm na ito? Lord, even before I speak a word, you know all about me. Verse 5. You are all around me, behind me, and in front of me. You hold me safe in your hands. You are all around me, behind me, and in front of me. You hold me safe in your hands. Verse 6. I am amazed at how well you know me. It's more than I can understand. You are my strength when I am weak. Sabi na sa Lord to. You are my treasure that I seek. Stay sa Lord. You are my all in all. Sing it again, verse 1. You are my strength when I am weak. Let's worship the Lord, church. You are the treasure that I seek. Sabi to the Lord. You are my all in all. Tell Him. Seeking you as a precious jewel, want to give up my real home. You are my all. Can we sing verse 1 again, church? Verse 1 and 2. Sing it to the Lord. You are my strength when I am weak.
When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Raise your hands and sing it. Jesus. Online and on-site, sabi mo, Panginoong Jesus, kayo'y anak ng Diyos. Kayo ang aking tagapagligtas. Kayo ang aking Panginoong Jesus. Sa oras na ito, patuloy kitang inaanyayahan na makialam sa aking buhay bilang aking Diyos, aking Panginoon, aking gabay, aking good shepherd, great shepherd, sheep shepherd, at ako'y tupa mo, Panginoon. Gabayan mo ko, Panginoon. Itama mo ako, Panginoon. Ayusin mo ang sitwasyon ko at ang buhay ko. Panginoong Yesus, sa oras na ito, patuloy kitang inaanyayahan na gumawa sa aking buhay, pagandahin ito, at bigyan ng magandang resulta ang aking kinabukasan. Salamat po sa iyong regalo na kaligtasan na ginawa mo sa krus. At sa iyong dugo na umalos doon, binayaran ang aking kasalanan. Ang aking pinakamalaking problema na kasalanan ay pinatawad mo. Kaya alam ko, ano man ang maliit kong pangangailangan, kayang tugunan, bigyan ng solusyon, maging maganda ang resulta. Salamat po, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking dakilang pastor, ikaw ang aking gabay at kinabukasan. Kilala mo ko, pag-aari mo ko, hindi mo ko hayaan na mawala sa iyo. Salamat sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking initalamin sa iyong pangalan. Lahat tayo sabi na. Receive the blessing of the Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. And may the Lord make His face to shine upon you. And may His shalom peace as your good shepherd continue to manifest to you. His shalom, His wholeness, health, blessing, prosperity, provision be with you this week. Whatever your hands may touch, that there be a good blessing and good results sa iyong buhay kasi siya ang good shepherd mo. The Lord protection to you and to your family. May He protect you from any harm, disease, any people that will harm you, any accident. The Lord will protect your coming out and going in. You are the head and not the tail. You are blessed and blessed forever. May you experience it this week and
and the rest of your life. I declare it right now, in Jesus' name. And all of us will say, sabi natin, thank you, Lord! Come on, say, thank you, Lord! One more time, thank you, Lord! For your love, blessing, favor, to exist, to love you, to know you, and to make you known to the whole world. In Jesus' name, and all of us will say, I'm going to sing this song tonight. Into the darkness we shine. Yes, Lord. By